Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Dyan po sa Mexico, muchas gracias amigo. At dyan po sa Zamboanga, muchas gracias amigo. Bago po ako magpatuloy po sa pagtikod, ako po muna ay nagpapasalamat po sa mga subscriber ko, sa mga followers ko at sa mga viewers ko na ito po ay walang sawang pagsubaybay po at sa panonood po ng aking YouTube channel po. Yung pala po ang aking tema po ng aking YouTube channel po ay decoding and analyzing sa mga treasure symbols, treasure sign, and treasure markers, katits. Okay po mga katits, yung mga gusto pong magpa-analyze, magpa-decode, ay pwede niyo po ipadala po yung inyong mga picture po ng treasure marker, treasure sign at treasure symbols sa aking Facebook page Alejandro Sanchez. Ang aking profile po doon ay naka-shade po ako doon, naka-sunglasses po. Yun po ang inyong pipiliin po na Alejandro Sanchez. Kasi nga po, marami po akong kapangalan na Alejandro Sanchez po ang lumalabas po doon sa Facebook page mga ka-TH. So, ang gagawin po, ang inyong pipiliin po yung naka-shade, yung naka-sunglasses po na Alejandro Sanchez po. Ang gagawin niyo po muna, dapat friend muna tayo mga ka-TH o i-add friend niyo ako mga ka-TH para po makapasok po at mapadala niyo po yung mga picture niyo po na pwedeng ipadikod o ipa-analisa po sa akin. Sa abot kong makakaya ay aking gagawin po na ito po ay mabigyan ko ng pagkakataon o sa pag-aanalisa ng mga treasure symbols, treasure sign, and treasure marker sa ka-TH. Okay po mga ka-TH, muli ako po ay nagpapasalamat sa mga bagong subscriber pala, sa mga bagong followers at siyempre po sa mga bagong viewers na rin mga ka-TH. Okay po, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking medyo po ay may bago pa lang po, may kalaitan pa lamang po yung aking YouTube channel at mapasaan pa naman po ito ay lalaki din po sa inyong tulong. Please help my YouTube channel to grow, ka-TH, dyan po sa Luzon, Visayas, Mindanao, saan man po kayo naroon at maging po sa ibang bansa ka-TH. So yun po mga ka-TH, muli ako yung nagpapasalamat po sa inyo ng taos-pusong pasasalamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Okay po, dadako na po tayo sa pagdedikod. So isa po yung hugis monkey ng fish monkey or unggoy po na mukha ang pinaka-markers po ito na pinadala po ng ating ka-TH na ito ay nagpapatulong sa pagdikod o sa pag-analisa ng isang mukha po ng monkey mga ka-TH. So ito po ang ating magagawa ito mga ka-TH ay tingnan po natin yung isa-isa, yung mga arrowhead, mga picture po, yung mga pinpointers po ng ito'y isa pong head po ng ulo po ng monkey na ginawa pong treasure markers mga ka-TH. So ito po ay isa po sa napaka-legit po, isang man-made po. Ito'y gawa po ng isang tao po na sadya pong ito'y inuukit po at pinupurma po ng isang monkey, yung hitsura po ng monkey, ang isang di gaanong kalakihan na stone at ito po ay ginawang treasure marker mga ka-TH. So ito po ang mga ganito pong klaseng treasure markers po ay madalas po ay gawa po ito ng mga Japanese po mga ka-TH. So yun po mga ka-TH ay nawa po ay ate pong ma-analisa ng mabuti at makuha po natin kung saan po pwede pong makita po yung item ito mga ka-TH kasi nga ito isang legit po na treasure marker na itong mukha po ng isang monkey mga ka-TH. Ito po unang-una mga ka-TH ay tingnan nyo po mismo yung pinaka
marker stone mga katiits, pwede nyo i-check po, pwede nyo i-detect po ng metal detector or gold locator. Kasi nga mga katiits, mayroon pong mga katiits po natin na nakuha na mismo sa pinaka-markers mismo, naroon po yung may mga tinatawag na giveaways o pwede pong lalagyan po ng 2-3 mga gold bars po yan o mga gold coins, relics o ano pa mga jewelries, yung pinaka-markers. Madalas po na marami po nakakuha na po dyan ng mga katiis po natin dyan po sa Luzon, Visayas at Mindanao at waging po sa ibang bansa. So ito po ay hindi ko po ay lagi ko pong pinaalala po sa mga katiis po natin na unahin nyo po pag-check po yung pinaka-marker. So pwede nyo pukpukin po ng bato o martilyo or maso yung buong pinaka-stone marker. Alam niyo po yung tunog, solid, ibig sabihin siksik nun. Pag tunog ampaw, parang maluwag po ang loob, pwede pong magdududa na po kayo na pwede pong mayroong item po yung ilalim nun, yung pinaka-marker stone mga katiits. So yun po, huwag nyo kaligtaan. So i-check nyo kung mayroon kayong treasure hunting equipment, like metal detector, i-check nyo po ng metal detector or gold locator mga katiits. Yung mismong pinaka stone markers mga katiits. So yun po. At mayroon pa ako napansin po, yung kanina po may dalawang mata, may ilong, may bibig po na talagang mukha siyang monkey. So mayroon pang isang mga katiits. Yung isa po sa baba po ay isa pong naka-letter B mga katiits. Ito naman po ay pointing sa S mga katiits. So yun po ang titingnan po natin mamaya kung ano po yung mga arrowhead, kung saan po ito po yung mga naka-pointers po, naka-pinpoint po ang mga pwede pong nagagamit o pwede pong ito'y isang guide po na naroon po yung item mga katiits. Okay po, ito po ay yung huli po, ito nakita ko dito sa pangalawa po, bukod po na sa dalawang mata, may ilong din, may bibig. At ito po na naka-letter B ay naka-pinpoint po yung kanyang dulo na V ay sa bandang pointing east area mga katiits. So, ito mga katiits, i-check nyo po yung 4 na sulok nito, yung 4 na kanto na north, south, west, and east mga katiits. So, yun po, posible po yan may tinatawag na coordinated markers o tinatawag na countersign markers. So pwede pong medyo may mga bato dyan na medyo may kaliitan po dito sa pinaka markers nito mga katiits, at pwede pong gumagamit po yan ng mga century old tree mga katiits. Pwede pong maguguhit po doon at nag-engrave po na katulad po nitong nasa stone marker nito na hugis po mukha po ng monkey mga katiits. Yun po. At i-check nyo po yung 4 na kanto, yung paikot na paligid na sa distansya po ng 1, 3 hanggang 7 meters po ang layo. So, yan po ay pwede nyo i-detect po yung area na yung distansya na yan ng inyong mga treasure hunting equipment like gold locator and metal detector mga katiits. So, yun po ay isa pong indikasyon po na pwede pong yung item ay naroon po sa countersign markers o tinatawag sa coordinated markers. So, mayroon pa akong isa po, yung bibig niya mga katiits ay naka number 3 or isa pong numero 3 mga katiits. So, pwede pong 3 meters, pwede po yung gawin po niyang 3 meters po. Yung distansya po, ito'y banda po sa east mga katiits. So, i-check nyo po ang 1 hanggang 3 meters po ang distansya po katiits. So, yun po, huwag nyo kaligtaan po yung 4 na sulok, south, north, east, and west. I-check nyo po dyan ang inyong mga treasure hunting equipment, metal detector, gold locator, ang area yan na hindi ganong kalayuan po dito sa ating treasure markers mga katiits. Yan po mga katiits, ang mga Japanese kasi po ay mahilig po yan sa mga strategic pong pagbabaon. Minsan linilihis po nila, minsan yung paglalagay po nila mga arrowhead ay reverse po o kabaliktaran. Minsan
yung arrowhead po ay nakatutok po sa east, yung pala yung item ay nasa west. Or minsan naman po yung arrowhead po nila ay nakatutok sa north, yung pala po yung item ay nandun sa south. So, ganun po sila katalino at pag nagtatago po ng mga precious item po like diamond, gold, jewelries, mga gold coins, relics po. Ito po yung kanilang system po sa pagtatago po mga tis. Kaya hindi ganun po nakakita, hindi ganun agad na napapansin po ng mga treasure hunter po natin dahil nga ang galing po ay strategic po yung kanilang pagkabaon at sa tatago po ng mga precious item mga katis. Okay po, yung inuulit ko po, yung pinaka-markers mismo, i-check nyo po, pukpukin nyo ng maso, pukpukin nyo ng bato or martilyo, baka po mayroon po yung naratag na rack enclosed items. At yung sa paligid na apat na kanto, apat na sulok, east, west, north, and south. Tingnan nyo po dyan sa distansya po ng 1, 3 hanggang 5 o hanggang 7 meters po ang layo. Baka po mayroon po yung tinatawag na countersign, coordinated markers, at doon po mismo linalagay po yung item mga katis. Okay po, ako po yung nagpapasalamat po sa walang sawang pagsubaybay po sa aking YouTube channel. Yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas. Okay po. Yun po, mayroon pong pahabol po. Tingnan nyo rin po yung in between north and east mga katiits. Kasi nga, yung kanyang shape po ng mukha ng monkey at parang mayroong bumukol po sa mga ganyang ulo na ito yung nakaturo po sa in between sa pagitan po ng north at east mga katiits. So, i-dating niyo po yan mga katiits ng inyong metal detector or gold locator. At ito po, mayroon pa akong napansin po rito na dalawang arrow, dalawang B, at yung nakaturo pa din sa in between north and east mga katiits. So, pansinin niyo po mga katis yan, yung mga area na yan aking tinuturo po at posible po may item yan. Pwedeng sa hanggang 5 meters po, 3 hanggang 5 meters po yung layo distansya, east, west, north, and south. Thank you so much for watching katis. God bless. God bless us always.